Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon lang po ay magre-reaction ako sa napakinig kong balita na makikipag-ayos na daw po si Mr. President sa mga tao o sa mga Duterte dahil marami na daw siyang kaaway. Ako po ay napaisip lang sa aking habang nakikinig ako na kung noon pa niya ginawa yun, ay sana po hindi ganito ang bansang Pilipinas at wala pong kaguluhan. Kasi maganda yung kanilang pinag-usapan na continuity nung umpisa ng unity. Kaya marami pong bumoto sa kanya dahil doon sa kanyang mga salita na ipagpapatuloy niya yung mga nagawa ni Tatay Digong. Kaya naandun po yung mga tao na nag-expect talaga na gagawin niya yung kanyang sinabi. Subalit, hindi po yun ang nangyari. Maraming bagay ang nangyari na wala na talaga. Yung parang wala nang susuungan ang presidente dahil talagang ang mga tao ay nagsalita na at ipinakita ng mga tao na ang pagmamahal nila sa Tatay Digong ay talagang genuine. Ako po ay magbibigay ng kaunting opinion sa akin habang ako'y naglilinis ng bahay. Parang naisipan ko po maggumawa ng video. Kaya, sabi nga daw po ng matatanda nung una, basta nag-umpisa ka mali, hanggang huli, mali. Kaya minsan po yung tao, hindi nila na-realize yung kanyang mga sinasabi ay galing lang sa kanyang labi, hindi sa kanyang puso. Kaya ito po yung aking bibigyan ko po ng kaunting pahapyaw na paliwanag ang sa Biblia. Sabi po doon sa Kawikaan 19 verse 1 and 3, sabi po doon, mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Yan po yung nangyari kay Mr. Marcos. Sinasabi niya lang yun, subalit hindi yung galing sa kanyang puso. Kaya nung sinabi niya na siya ay tatakbo at itutuloy niya yung mga plano at proyekto ni Tatay Digong, yun po ang ginawa niya. Nilinglang niya po ang kanyang sarili. Mali ang kanyang umpisa. Kaya ngayon, dumaranas po ng katakot-takot na kahirapan at maraming pagsubok ang bansang Pilipinas. At ang verse 3 po na sinasabi ko sa inyo sa Kawikaan, sabi niya, ipinahamak ng tao ang kanyang sarili pagkatapos kay Yahweh ang bagsak ng sisi. Totoo naman po yung nangyayari ngayon. Mga sinabi niya, wala siyang tinupad kahit isa. Yung 20 pesos na bigas, yung flood control, marami siyang ipinangako na yung ipatutupad niya yung kay Tatay Digong na yung mga project niya na Tatay Digong ay kanyang gagawin. Hindi po nangyari yon dahil ang lahat ng sinabi niya ay hindi galing sa puso niya, kundi sa mga bibig lang niya. At wala siyang desisyon na ginawang tama sa nakita ko dahil tingnan niyo po yung mga nangyari sa KOJC. Ano yung mga tapos yung hinayaan niya, siya ang presidente, hinayaan niya at na madala ang isang Pilipino sa bansang dahig para doon usigin. Napakasakit po sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa Tatay Digong ang ginawa nila. Kaya hindi ko alam kung kayang patawarin pa, pero napakalalim po ng sugat na idinulot nyo, hindi lang sa mga Duterte, bagkus sa mga Pilipinong nagmamahal sa mga Duterte. Kaya hindi ko alam kung ano ang kanyang magagawa. Ito pang kanya sinasabi na papahayag siya na makikipagkasundo siya. Ito ba ay isang panlilin lang na muli o ito'y galing sa kanyang puso? Kaya abangan po natin. At ayan po ang malaking katanungan. Kaya sabi ko nga, sa aking pagre-realize po habang ako ay nagtatrabaho, sabi ko, marami siyang sinasabi, pero iba yung kanilang ginagawa. Kung talagang ang sinabi niya ay ginawa niya, yung continuity, ang Pilipinas po ay makakaahon sa kahirapan.
kaunti na po yung magugutom at kaunti na po yung magkakaroon ng kahirapan, lalo na po ngayon yung kalusugan ng mga tao. Wala nang budget para sa PhilHealth. Kinuha nila, ilalagay. Pera po yan ng taong bayan. Pera yan ng mga mamamayang Pilipino na sila'y nagbabayad na inaawas nila sa kanilang expenses yung para sa PhilHealth. Para pagdating ng oras, meron silang aasahan na pag sila'y sumakit ang ulo o na nadapa, ay merong PhilHealth na tutulong sa kanila. Sa ngayon, wala pong kasiguraduhan dahil yung pera ng PhilHealth, kinuha nila, inilagay nila kung saan-saan. Kaya di yan natin makikita ang ginagawa nila ay puro mali. Iba yung sinabi nila sa ginagawa nila. Kaya paano pa na tayo magtitiwala? Kaya tandaan po natin na ang sabi nga doon sa kawikaan na ipinahamak ng tao ang kanyang sarili. Siya po nagpahamak sa kanyang sarili, ang presidente. Kaya po nagkakaranas ng ganun. Pero siyempre mapipera sila. Kaya naman nilang gawin ang gusto nila. Pero kawawa po yung mga nasa laylayan, yung mga taxpayer na talaga pong nagsisikap na magpatuloy sa buhay. Kaya sana po mahirap isipin. Alam niyo po, hindi ko alam kung anong aking sasabihin na dahil sa ginawa nila na sakit sa ating mga Pilipino. Hindi lang po sa mga Duterte. Dahil si Tatay Digong ay tinawag na tatay hanggang sa ngayong hindi na siya presidente dahil sa pagmamahal niya po sa mga Pilipino at pagmamahal niya sa Pilipinas. Kaya hindi ko alam kung paano pa makakaahon o paano maipakikita ni Mr. President Marcos yung pagmamahal sa kapwa niya Pilipino o paano ang kanyang gagawin para mabalik yung pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino. Mahirap pong isipin pero di po natin alam. Ang Diyos po ang pagtulong sa kanya unless po na talagang siya'y magpakumbaba sa Diyos at kanyang gawin ang tama para sa bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat po. Ito po ay isang hinaing ko lamang bilang isang OFW na nasasaktan po ako sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas na sana kung pinagpatuloy yung ginawa ni Tatay Digong, malayo-layo na ang maabot ng bansang Pilipinas. Yung pangako niya noon na wala nang aalis na mga Pilipino para manarbahuhan sa ibang bansa, hindi po nangyari. Yung natatandaan ko yung 1 million na pabahay every year, maraming tao nasa lansangan, walang tahanan. Nakakalungkot, pero yun po ang katotohanan. Kaya maraming salamat sa pagsuporta po at panonood sa aking video na ito. Na bilang isang OFW, nagkakaroon po ako ng habag sa aking kapwa Pilipino. I love Philippines po. Pilipino ako. Thank you. God bless us all. God save the Philippines.